here is a bill that wants Filipinos to commit sin. This is truly anti-God. Hantaran na po ang pakikipaglaban o pakikipagdigma sa Diyos. And that is very sad. Alright. Sa RHB, anti-women, mali po. Baliktad po ang hasa. Nothing can be more anti-women than the RH bill. I tell you this, sisters in Christ, makinig kayo. This is against you. Huwag po tayong paluloko. Bakit? Mantakin po ninyo kanino ginagamit ng lalaki ang kondom sa babae. Sino ang pinapalagog ng pills para magka-cancer? Babae. Sino ang ilalagyan ng IUD, ang fallopian tube? Babae. Sino ang nagpakasasa sa sarap? Lalaki. Kaya po anti-women ito eh. No self-respecting woman who loves herself, her own personhood as a gift from God, should ever allow this to happen. No? One more thing. Hindi po natin kailangan ng batas na ito. Bakit? Kasi ngayon, totoo naman po na mayroon po talagang nabibilhan. Kayo doon, no, sa may 7-Eleven, sa tapat ng Jollibee, punta po kayo doon, may condom doon. I'm not advising you to buy. What I'm saying is, ang sinasabi kasi ng mga proponent nito pro-choice. Pro-choice. Hindi daw sila pro-life, pro-choice. Kaya nila pinopromote ang RH bill. Mali po. Kasi pag nagkaroon ng RH bill, wala ka ng choice. Ipapaliwanag ko kung bakit. Ngayon may choice ka pa. May choice ka pa. Kasi yung gusto gumamit ng reproductive services, pues, gastusan mo. Bumili ka. Kaya mayroong isang binata, pumunta ng 7-Eleven, bibili ng condom. Kumuha siya ng isa, bumili siya ng chippy, bumili siya ng coke, bumili siya ng kung ano-ano pa, at isinama niya yung condom doon para hindi naman halata pagpunta sa counter, ang binilang ay condom. 3 billion pesos ang gagastusin ipambili ng condom at ng pills. Sa tingin po ba ninyo, dahil sinasabi nila, naghihirap tayo dahil sa populasyon, kapag namudmud sila ng pills at ng condom sa mga mahihirap, bukas ba, milyonaryo na sila? Yayaman ba sila? Hindi. Sino yung ang yayaman? Yung pharmaceutical company. Yung mga foreign pharmaceutical companies. Dahil assured sila ng market, the government will buy contraceptives to the tune of 3 billion pesos a year. Kapag ako po binigyan ninyo ng 3 billion ngayon mismo sa araw na ito, lahat po na nasa harapan kong mga estudyante ng Siena, scholar ko na. I am saying that to underscore the fact that it is wastage of public funds. Sa 3 bilyon, ilang elementary schools ang maipapatayo? Ilang mga teachers sa malalayong lugar ang pwede ma-hire at magturo sa mga liblib na lugar na hindi naabot ng mga kaguruan natin sa ating bansa? Ilang health centers ang pwede ipatayo ng 3 bilyong piso para yung mga nagbubuntis ay mabigyan ng tinatawag natin na maternal care para maiwasan ang tinatawag na maternal death. Bigyan ninyo ako ng 3 bilyon ngayon. Lahat ng may dengue, pwede na silang maipagamot at mabigyan ng dugo. Imagine po mga kapatid, 3 billion pesos ibibili ng pills, ibibili ng condom, samantalang sa PGH, samantalang sa mga hospital dito sa Quezon City araw-araw, maraming namamatay sa dengue dahil walang gamot, dahil walang dugo, dahil hindi afford ng mahihirap. Di po ba? Napakasaklap ng RH bill, maling priority po
ng pamahalaan? If we want our country to be prosperous, the solution is not reproductive health. The solution is education. Ang sabi ni Jose Rizal, por la educación recibirlustre la patria. It is through education that the fatherland receives light. Yung mga nasa pondo, yung mga nasa payatas, sa tingin niyo ba mababago ang buhay nila kapag nabigyan sila ng kondom at ng pills ng gobyerno? Bukas pa sigurado ka na hindi na sila mga basurero? Hindi. Mahirap pa rin sila. Yung isang tao doon sa may Parola Compang, sa may Tondo, sa may Delpan, kumakain namang sikmura. Ang sabi ng gobyerno, alam natin ang solusyon dyan para mabawasan ang kahirapan, mabawasan ang tagutom sa bansa, kailangan ng reproductive health. Yung tao kumakain namang sikmura dahil walang maisain, kahit bigyan niya ng 1 kilong kondom, hindi ko makakain yan. Amen? Amen. So yan po ang nakakalungkot dito, no? I'm just trying to maximize my time because our next speaker is not yet here. But I think we have to call Dr. Celis after me. So, my dear friends, I just would like to recap. The RH bill is against the law of God. And more than anything, we must be concerned with God's law. Ayoko pong